Ang bawat butil ng bigas sa sahig, ang bawat piraso ng confetti na kumakalat sa marmol, ang bawat tunog ng tumatakbong takong ay parang sinasaksak ang tainga ko. Hindi ko maramdaman ang kabilugan ng aking mamahaling wedding gown. Hindi ko na alam kung ang luha ba sa mukha ko ay galing sa labis na sakit o sa labis na galit. Ang bawat pangarap ko, ang bawat plano ko, ang bawat bilyong piso na inipon ko para sa araw na ito ay biglang nawala. Ang boses ni Dominic, ang boses ng lalaking akala ko ay mamahalin ako habang buhay, ay tila naglalaro sa isip ko. Pasensya na, mahal. Pero hindi ko talaga kayang tiisin si Cassandra. Isang linggo lang at babalik na ako sa'yo. Pero hindi ngayon. Hindi sa harap ng buong pamilya natin. Ang narinig ko sa kabilang linya. Nanginig ang mga kamay ko habang hawak ang aking cellphone. Punit-punit na ang aking puso. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sirain ang lahat ng nakikita ko. Pero hindi ko magawa. Tila ba may mabigat na bato sa dibdib ko na pumipigil sa akin. Nagsimulang tumulo ang luha ko. Ramdam ko ang mainit na dampi ng luha sa aking pisngi. Ang perpektong araw, ang perpektong kasal, at ang perpektong buhay na pinangarap ko ay biglang gumuho sa isang segundo. Napayuko ako at tumingin sa sahig. Ang aking mga mata ay nakita ang nakakalat na bigas at confetti. Ito ang lahat na naiwan mula sa pinakamaligayang araw ko. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako. Tumakbo ako palabas ng simbahan. Hindi inaalintana ang mga tingin ng mga tao. Ang puting gown ko ay nagiging marumi. Ang mga bulong ng mga bisita ay tila bumulong sa akin ng kalungkutan. Tumakbo ako hanggang makarating ako sa aking kotse at nag-drive. Hindi alam kung saan ako pupunta. Nakarating ako sa bahay ko, sa mismong mansyon kung saan dapat na mangyayari ang reception. Nakita ko ang mga dekorasyon at ang malawak na hardin. Sa gilid ng hardin, nakita ko si Manong Ben, ang dating hardinero namin. Pero mukhang hindi siya ang nasa hardin ngayon. Isang matangkad na lalaki, may suot na simpleng pantalon at t-shirt, ang nakayuko habang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanyang mga balikat ay malapad at ang kanyang mga braso ay may matitigas na kalamnan. Ang sikat ng araw ay tila nagniningning sa kanyang likuran. Binabalangkas ang kanyang anyo. Nagpatuloy siya sa pagdidilig. Tila hindi inaalintana ang aking presensya. Tumungo ako sa direksyon niya. Ang aking mga takong ay lumilikha ng mga malalakas na tunog sa bawat hakbang. Huminto siya sa pagdidilig at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na perlas, walang bahid ng anumang emosyon, walang awa, walang pag-aalala, tanging pagkamangha lamang. Sa isang segundo, ang aking utak ay huminto sa pag-iisip. Ang lahat ng emosyon ko, ang galit, ang sakit, ang pagkabigo, ay tila nagbago sa isang kakaibang lakas. Gusto kong magpakasal. Ang bigla kong sabi sa kanya. Hindi siya nagsalita. Nilingon niya ako at tiningnan ang aking maruming wedding gown. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Hindi ko naisip na magagawa ko ito, pero gagawin ko. Patuloy ko. Gusto kong magpakasal. Sa'yo. Hindi ko na alam kung bakit. Pero ikaw ang tanging lalaking nakita ko ngayon. Ako si Althea Madrigal. At gusto kitang pakasalan. Sa wakas, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Isang malaking pagkabigla ang bumaha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay isang malaking ngiti. Hindi isang nangiting mayabang o mayaman, kundi isang nangiti na parang nakatutuwa. Pakakasalan kita, ma'am, ang sabi niya. Ang kanyang tinig ay malambing at malamig. Sige, nagising ako na may kirot sa ulo. Hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa isang mas masamang katotohanan. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko ang kisame ng aking silid tulugan. Ang aking puting wedding gown ay nakakalat sa sahig. Parang isang malaking, maruming patay na ibon. Ang mga alaala ng kahapon ay biglang bumalik sa akin. Si Dominic, si Cassandra, at ang lalaki sa hardin.
Isko. Tila may mabigat na bato sa aking dibdib. Anong ginawa ko? Hindi ko maisip kung paano ako nakarating sa desisyong yon. Sa isang iglap, ang pag-asa ng paghihiganti ay tila bumalik sa isang malaking, nakakahiyang pagkakamali. Kailangan kong bawiin ang lahat. Hindi ko maaring pakasalan ang isang taong hindi ko kilala. Mabilis akong bumangon at lumabas ng aking kwarto. Ang bahay ay tahimik, ngunit may amoy ng kape at sinangag na nagmumula sa kusina. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Isko. Nakaupo siya sa isang upuan sa may isla, nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. May isang tasa ng kape sa kanyang harapan at isang plato ng sinangag. Mukhang naghihintay siya sa akin. "Kumain ka muna, ma'am," ang sabi niya, na walang bahid ng anumang emosyon. Alam kong gutom ka na. Niyakap ko ang aking sarili at tumingin sa kanya. Hindi ko maintindihan. Bakit siya nandito? Bakit siya kumilos na parang normal ang lahat? "Isko," ang sabi ko. Ang aking tinig ay nanginig. "Huwag kang mag-alala. Kalimutan na lang natin ang nangyari kahapon. I'll give you a bonus." "Hindi!" ang mabilis niyang sagot, at ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. "Hindi ako gagawa ng isang bagay na tulad nito para sa pera." "Eh, bakit ka nandito?" "Dahil tinanggap ko ang proposal mo," ang sabi niya, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. At ang isang lalaki ay dapat tumupad sa kanyang salita. Natigilan ako. Ang kanyang simple at walang emosyon na sagot ay tila mas lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Nakita ko na hindi siya katulad ni Dominic. Walang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Walang panloloko. Tanging katotohanan lang. Ang kanyang muka ay parang isang blankong canvas na walang bahid ng anumang emosyon. "Ano? Ano ang gusto mo?" "Isang kontrata," ang sabi niya. "Dahil ang lahat ay may presyo, ma'am. Hindi pera, kundi isang kasunduan." Lumabas kami at naupo sa living room. Kumuha ako ng papel at panulat at nagsimula siyang magsalita. Ang kontrata ng kalokohan. Artikulo 1. Ang kasunduan ay magsisimula sa araw na ito at magtatapos pagkatapos ng isang taon. Artikulo 2. Ang kasal ay dapat maging lihim sa lahat ng tao, maliban sa ating pamilya at ilang piling kaibigan. Walang dapat makaalam na ito ay isang kontrata lamang. Artikulo 3. Walang dapat makaalam tungkol sa ating tunay na relasyon. Walang dapat na mangyari na anuman sa pagitan natin. Artikulo 4. Ang bawat isa sa atin ay malaya na gawin ang nais niya sa kanyang sariling buhay. Ang tanging obligasyon natin ay ang protektahan ng isa't isa mula sa mga panlabas na banta, tulad ng iyong ex-fiancé at ang kanyang pamilya. Habang binabasa ko ang mga artikulo, hindi ko mapigilan ang aking sarili na mangiti. Ang mga panuntunan ay parang mga linya sa isang pelikula. Napakababaw, napaka-insipido. Ngunit may isang kakaibang bagay na sa tingin ko ay hindi ko naintindihan. Ang huling artikulo ay ang pinakamahalaga, sabi niya. "Dahil ang tiwala ang tanging bagay na may halaga sa mundong ito, ma'am. Ang tiwala ang tanging bagay na hindi ko maaaring bilhin." Hinawakan ko ang panulat at pumirma sa kontrata. Ang aking kamay ay nanginig, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagkalito. Ang lalaking ito ay kakaiba. Siya ay isang hardinero, ngunit siya ay nagsasalita na parang isang pilosopo. Lumipas ang ilang araw, at ang aming buhay ay naging isang serye ng mga kakaibang pangyayari. Tinulungan niya akong mag-empake ng mga gamit ko at lumipat sa isang mas maliit na bahay na mas malayo sa sentro ng Manila. Sa panahong iyon, nagsimula akong makita ang kanyang kakaibang personalidad. Isang araw, binigyan ko siya ng isang mamahaling Rolex na sinasabing isang regalo mula sa aking pamilya. Tiningnan niya ang relo
at nag-iling. Bakit, ma'am? Hindi ko kailangan ito. Ang oras ay hindi nabibili ng pera. Mayroon akong sariling oras at sapat na yon sa akin. Sabi niya. Pagkatapos nito, dinala niya ako sa isang lokal na palengke. Hindi ako kailanman nakapunta sa palengke. Nagulat ako sa ingay, sa amoy, at sa dami ng tao. Ngunit si Isko ay tila nasa kanyang elemento. Nakita ko siyang nakangiti, nakikipag-usap sa mga tindero, at nakikipag-bargain sa mga presyo. At sa bawat sandali, ang aking puso ay tila bumilis. Ang kanyang mga mata, na dati blangko, ay biglang naging buhay. Nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko nakita kay Dominic. Isang bagay na tunay. Ang kanyang pagiging simple ay mas lalong nagpapahiwatig sa akin ng kanyang tunay na personalidad. Sa sandaling iyon, ang aking cellphone ay nag-vibrate. May isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Althea, alam ko ang ginawa mo. Ang sabi ng isang pamilyar na tinig. Natigilan ako. Ito ay si Dominic. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang pagpapakasal sa isang hardinero? Ang pagpapakasal sa isang mahirap? Nakakatawa ka. Patuloy niya. At ang kanyang tinig ay may bahid ng panunuya. Lumiko ako at tumingin kay Isko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sumigaw at sabihin sa kanya na si Isko ay hindi isang mahirap, pero hindi ko magawa. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Patuloy niya. Ang hardinero mo ay hindi tulad ng iniisip mo. Mayroon siyang isang lihim na hindi mo alam, Althea. Isang lihim na magbabago sa iyong buhay. Mag-ingat ka. Baka hindi siya ang inaakala mong siya. At biglang nag-cut off ang tawag. Tumingin ako kay Isko. Ang kanyang mga mata ay blangko ulit. Ngunit may isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagbago. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na itinatago niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, ma'am. Ang sabi niya, magsisimula na ang laro. Ang bawat salita ni Dominic sa telepono ay parang lason na kumalat sa aking dugo. Ang hardinero mo ay may lihim na hindi mo alam. Ang mga salitang yon ay tila naglaro sa aking isipan. Sino si Isko? Bakit siya kumilos na parang isang pilosopo? Bakit siya nagsasalita ng Taglish na walang bahid ng anumang accent? Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa aking kamay at ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Hindi ko maintindihan ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Ngunit alam ko na ang bawat galaw niya ay may kahulugan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang tanong ko, hindi mahalaga kung ano ang iniisip nila, ma'am. Ang sabi niya, ang mahalaga ay kung ano ang gusto mo. Gusto mo ba na maging malaya ka mula sa kanila? Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Tumingin ako sa kanya at sa isang segundo, ang aking puso ay tila bumilis. Hindi ako maaaring magtiwala sa kanya. Siya ay isang kompletong estranghero, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbibigay sa akin ng pag-asa. Isang pag-asa na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng ilang oras, ang aking utak ay nagtrabaho ng husto. Kailangan kong malaman kung sino siya. Kailangan kong malaman kung ano ang kanyang lihim. Sa wakas, nagdesisyon ako na gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan. Kinabukasan, pumunta ako sa isang pribadong investigator. Si Mang Romy, isang matandang lalaki na kilala ko, ay tiningnan ako ng may pagdududa. Althea, sigurado ka ba dito? Ang tanong niya, ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa asawa mo ay maaaring maging masalimuot. Kailangan kong gawin ito, Mang Romy, ang sabi ko. Pakiramdam ko ay may mali. May isang bagay na itinatago niya at hindi ako maaaring manirahan kasama ang isang taong may lihim. Sa mga sumunod na araw,
Ang aking buhay ay naging isang serye ng mga pananaliksik. Naghahanap ako ng mga ebidensya. Naghahanap ako ng mga pahiwatig. Sa tuwing nakikita ko si Isko, ang aking puso ay tila bumilis. Ang kanyang mga simpleng kilos, ang kanyang mga simple at walang emosyon na sagot, ay tila may kakaibang kahulugan. Isang araw, pumunta ako sa aming hardin. Nakita ko si Isko na nagdidilig ng mga bulaklak at ang kanyang muka ay may kakaibang nangiti. Isang ngingiti na hindi ko kailanman nakita. Hindi isang ngiting para sa akin. Isang nangiti na tila para sa mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay hindi nagsisinungaling. Ang sabi niya, sila ay laging totoo sa kanilang sarili. Walang kasinungalingan, walang pagpapanggap. Napatigil ako. Ang kanyang mga salita ay tila bumulong sa akin ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Tumalikod ako at bumalik sa loob ng bahay. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-install ng isang app na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga tawag at mensahe. Sa sumunod na araw, nagsimula akong makita ang mga mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mga mensahe ay tungkol sa negosyo, tungkol sa mga presyo ng stock, at tungkol sa mga bilyong-bilyong halaga ng mga transaksyon. Hindi ko maintindihan sino ang kausap niya. Samantala, sa labas ng aking bahay, si Cassandra at Dominic ay nagpaplano. Nagtago sila sa likod ng isang puno at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa aming bahay. Sabi ko na sa'yo, Dominic, ang sabi ni Cassandra, at ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. May isang bagay na mali sa hardinero na yon. Hindi siya isang simpleng hardinero. Pero paano mo nalaman? Ang tanong ni Dominic. May kaibigan ako sa industriya ng pananalapi. Ang sabi ni Cassandra. May isang tao na nag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa isang bagong kumpanya sa Manila. Ang pangalan ng investor ay Luis Santiago. Isang napakabihirang pangalan, hindi ba? Ang mga mata ni Dominic ay lumaki. Hindi iyon posible. Si Luis Santiago ay isang bilyonaryo. Paano siya magiging hardinero? Hindi ko alam, ang sabi ni Cassandra. Pero may isang bagay na mali. At sa sandaling malaman natin ang katotohanan, sisirain natin si Althea. Pagkatapos noon, si Cassandra ay kumuha ng kanyang cellphone at nagpadala ng isang mensahe sa isang hindi kilalang numero. Sige Althea, ngayon, alam mo na ang katotohanan. Ngayon, malalaman mo kung sino talaga ang iyong asawa. Sa bahay ang aking cellphone ay nag-vibrate. May isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at ang aking puso ay tumalon sa takot. Ito ay isang larawan. Isang larawan ni Isko na nakasuot ng isang mamahaling suit. Nakatayo sa tabi ng isang Rolls Royce. Sa ibaba ng larawan may isang caption. Alam mo na ba kung sino talaga ang iyong asawa? Ang iyong hardinero ay isang bilyonaryo, ma'am. Ang larawan na ipinadala ni Cassandra kay Althea ay tila isang bomba na sumabog sa aming hardin. Hindi ko kailanman inakala na gagamitin niya ang aking pagkakakilanlan para saktan si Althea. Ang kanyang galit at pagkamuhi sa akin ay tila mas lalong nagpapahirap sa aming sitwasyon. Ang puso ko ay tila bumilis. Alam ko na ang larawan na yon ay magpapagulo sa isipan ni Althea. Hindi siya magtitiwala sa akin. Hindi siya magtitiwala sa isang taong nagsisinungaling. Kaya kailangan kong maging matapang. Kailangan kong sabihin sa kanya ang katotohanan. Ngunit paano ko gagawin iyon? Paano ko sasabihin sa kanya na ang taong nagliligtas sa kanya ay siya ring taong nagpapahirap sa kanya? Sa sandaling iyon, ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula kay Miguel. Sinagot ko ito. Isko, nalaman ko ang lahat. Ang sabi ni Miguel. Sinusubukan ni Cassandra na gamitin ang iyong pagkakakilanlan para saktan si Althea. Kailangan mong mag-ingat. Salamat, Miguel. Ang sabi ko. Ngayon, kailangan kong mag-ingat. Hindi ko maaaring hayaan na saktan nila si Althea.
Pagkatapos ng tawag, lumabas ako at tiningnan si Althea. Nakaupo siya sa isang upuan sa hardin. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa larawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Alam ko na ang bawat galaw ko ngayon ay mahalaga. Nilapitan ko siya. "Ma'am, alam kong meron kang mga tanong." Ang sabi ko, "Alam kong hindi ka magtitiwala sa akin ngayon, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay." Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya lang ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. "May isang kwento ako sa iyo." Ang sabi ko, isang kwento tungkol sa isang lalaki na mayaman at may kapangyarihan. Isang lalaki na laging iniisip na ang lahat ay maaaring bilhin ng pera. Ngunit sa isang araw, natanto niya na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng pera. Ito ay ang pag-ibig, ang pagmamahal, at ang tiwala. Nakinig siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ngunit alam ko na ang kanyang isipan ay nagtrabaho ng husto. Ang lalaking iyon ay laging nagdududa sa mga tao. Patuloy ko. Laging iniisip na ang mga tao ay gusto lang ang kanyang pera. Kaya nagdesisyon siyang magpanggap na isang hardinero. Gusto niyang malaman kung mayroon bang isang tao na magmamahal sa kanya para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang pera. At pagkatapos, nakilala niya ang isang babae. Isang babae na mayaman, maganda, at matalino. Ngunit ang babae na yon ay may isang malaking sakit sa kanyang puso. At ang lalaking yon ay nag-umpisa na mahalin siya. At ano ang nangyari sa lalaki? Ang tanong ni Althea. Ang lalaki ay natuto na mahalin siya. Ang sabi ko, natuto siya na mahalin ang kanyang mga pagkukulang, ang kanyang mga kahinaan, at ang kanyang mga kasamaan. At ngayon, gusto niyang sabihin sa kanya ang katotohanan. Gusto niyang sabihin sa kanya na ang pag-ibig niya sa kanya ay tunay. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ito sasabihin. Bakit hindi niya sabihin? Ang tanong ni Althea. Bakit niya itago ang kanyang sarili? Dahil siya ay natatakot? Ang sabi ko, natatakot siya na baka hindi siya paniwalaan. Natatakot siya na baka masaktan niya siya. Sa sandaling iyon ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula sa aking secretary. "Sir, may isang problema." Ang sabi ng secretary ko. Ang kumpanya ni Althea ay nasa malaking problema. Mayroon silang malaking pagkalugi at ang mga stockholders ay naghahanap ng isang taong may kapangyarihan para iligtas ang kumpanya. Ang kanilang CEO, si Dominic Vasquez, ay tumakas na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong sabihin kay Althea ang katotohanan, ngunit alam ko na kung sasabihin ko sa kanya ang lahat, baka masaktan siya. "Sino ang tumawag? Isko?" Ang tanong ni Althea. Hindi ako nagsalita. Nagsinungaling ako. "Walang importante, ma'am. Isang tawag lang mula sa kaibigan ko." Ngunit ang aking mukha ay tila nagbago. Alam ko na ang aking mukha ay hindi maaaring magsinungaling. Tiningnan ako ni Althea at ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Hindi siya nagsalita. Ngunit alam ko na ang kanyang isipan ay nagtrabaho ng husto. Ang buong katawan ko ay nanginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa galit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat salita na sinasabi ni Isko ay tila isang malaking kasinungalingan. Bakit siya nagsisinungaling? Bakit niya itinatago ang kanyang pagkatao? Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng numero ni Dominic. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. "Dominic," ang sabi ko. "Bakit mo ako tinawagan? Ano ang kailangan mo?" "Huwag kang mag-alala, mahal," ang sabi ni Dominic. Ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. "Nag-aalala lang ako sa'yo. Alam mo na, ang pagpapakasal sa isang mahirap na hardinero. Anong gagawin mo sa iyong kasal? Kailangan mong maging handa para sa lahat." Hindi ako nagsalita. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong maging matapang.
Hindi ko kailangan ang iyong pag-aalala, ang sabi ko. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Sigurado ka ba? Ang tanong niya. Mayroon akong isang sorpresa para sa'yo, isang regalo. Sana ay magustuhan mo ito. Pagkatapos ng tawag, ang aking puso ay tila bumilis. Hindi ko alam kung ano ang kanyang plano. Hindi ko alam kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit alam ko na ang bawat galaw niya ay may kakaibang kahulugan. Sa sumunod na araw, nakatanggap ako ng isang email. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at ang aking mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon sa isang press conference. Ang pangalan ng kumpanya ay hindi nakalista. Tanging ang address lang at ang oras. Hindi ako nagsalita. Nag-isip ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit alam ko na kung hindi ako pupunta, baka mawawalan ako ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Tinawag ko si Isko at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa imbitasyon. Pupunta ako, ang sabi niya. Hindi mo kailangang mag-alala. Magkasama tayo. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila bumilis. Hindi ako maaaring magtiwala sa kanya, ngunit sa isang kakaibang paraan, ang kanyang presensya ay tila nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kinabukasan, nagbihis ako. Hindi ako nagsuot ng mamahaling gown. Nagsuot ako ng isang simpleng dress na itim. Si Isko ay nagsuot ng isang simpleng suit na kulay abo. Hindi siya nagsuot ng mamahaling damit. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Nakarating kami sa press conference. Ang mga tao ay nagtipon sa isang malaking silid. Ang mga kamera ay kumikislap. At sa gitna ng silid, nakita ko si Dominic. Nakatayo siya sa tabi ni Cassandra. At ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo, ang sabi ni Dominic. Mayroon akong isang mahalagang balita. Ang aking ex-fiancé, si Althea Madrigal, ay may isang malaking problema. Nagpakasal siya sa isang hardinero. At ang hardinero na yon ay isang taong walang trabaho. Isang taong hindi niya alam ang tunay na pagkatao. Ang mga tao ay nagsimulang magbulong-bulungan. Ang mga kamera ay kumikislap. Ngunit hindi ako natakot. Ang aking mata ay nakatingin sa mukha ni Dominic. Ang kasal ni Althea ay isang kasinungalingan. Patuloy niya. Ang kanyang asawa ay isang taong walang alam sa negosyo. Kaya gumabuwa ka na. Nagdesisyon akong tumulong sa kanya. Bibigyan ko siya ng isang trabaho bilang isang katulong sa aking kumpanya. Hindi ako nagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, si Isko ay lumapit. Sir, ang sabi niya, ang kanyang tinig ay malamig. Sa tingin ko ay hindi mo alam ang lahat. Ang hardinero na ito ay may trabaho. Siya ay isang CEO. At ang kanyang kumpanya ay ang kumpanya na bumili ng kumpanya mo. At ngayon, ikaw ay nagtatrabaho sa akin. Ang mga tao ay tumahimik. Ang mga kamera ay tumigil sa pag-flash. Si Dominic at Cassandra ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi ako nagsalita, ngunit ang aking puso ay tila bumilis. Hindi ko maintindihan. Bakit niya ginawa ito? Bakit niya ako tinulungan? Hindi ito totoo. Ang sabi ni Dominic, ikaw ay isang sinungaling. Ikaw ay isang hardinero. Ang hardinero ay isang trabaho na ginawa ko para sa aking sarili, ang sabi ni Isko. Ngunit ang pagiging CEO ay isang trabaho na ginawa ko para sa aking pamilya. At ngayon, ang aking pamilya ay ikaw, Althea. Pagkatapos noon, si Isko ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Huwag kang matakot, Althea. Ang sabi niya, nandito lang ako. Ang mukha ni Althea ay puno ng pagkabigla. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Alam ko na ang aking lihim ay hindi na isang lihim.
Alam ko na ngayon ay alam na niya ang lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko at ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng anumang emosyon. Kailangan kong gawin ang lahat para magpaliwanag sa kanya. Kailangan kong sabihin sa kanya ang lahat. Kaya nagdesisyon akong maghanda ng isang sorpresa, isang hapunan, sa hardin. Sa loob ng ilang oras, ang aking utak ay nagtrabaho ng husto. Pinili ko ang mga bulaklak na itinanim ko para sa kanya. Ang mga bulaklak na ito ay tila nagsasabi ng isang kwento. Ang kwento ng isang lalaki na nagmahal sa isang babae na hindi niya kilala. Sa wakas, natapos ko ang lahat. Ang hardin ay puno ng mga kandila at mga bulaklak. Ang aming lamesa ay puno ng mga masarap na pagkain. Lahat ay perpekto. Dumating si Althea. Nakasuot siya ng isang simpleng dress na kulay puti. Ang kanyang buhok ay nakatali. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Ngunit siya ay mas maganda kaysa sa anumang babae na nakita ko. Ang kanyang kagandahan ay hindi galing sa kanyang panlabas na anyo, kundi sa kanyang pagkatao. Isko, ano ito? Ang tanong niya. Isang hapunan, ang sabi ko. Kailangan nating mag-usap. Naupo kami sa lamesa at nagsimulang kumain. Ang katahimikan ay tila mabigat. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Isko, bakit mo ginawa ito? Ang tanong niya. Bakit mo itago ang iyong pagkatao? Bakit mo sinabi sa akin na ikaw ay isang hardinero? Huminto ako sa pagkain. Ginawa ko ito dahil ako ay natatakot. Ang sabi ko. Natatakot ako na baka hindi mo ako mahalin. Natatakot ako na baka gusto mo lang ang aking pera. Dahil ang lahat ng mga babae na nakilala ko ay gusto lang ang aking pera. Ngunit ikaw ay iba, Althea. Ikaw ay matapang. Ikaw ay matalino. At ikaw ay may isang puso na puno ng pagmamahal. At sa bawat sandali na nakikita kita, ang aking puso ay tila bumilis. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Hindi ko maintindihan ang kanyang ekspresyon, pero ngayon, hindi na mahalaga ang pera. Ang sabi ko, ang mahalaga ay ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal, ang ating tiwala. Ang lahat ay dapat na maging totoo. Kaya Althea, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Althea, ako ay isang bilyonaryo. Ngunit ang aking pag-ibig sa iyo ay tunay. Walang kasinungalingan, walang pagpapanggap. Ang lahat ay totoo. Ang lahat ay para sa iyo. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Hindi ko naisip na magagawa ko ito, ngunit gagawin ko. Patuloy ko. Gusto kong maging matapat sa iyo. Gusto kong sabihin sa iyo na ang bawat sandali na ginugol ko sa iyo ay ang pinakamahalagang sandali ng aking buhay. Gusto kong maging totoo sa iyo. Gusto kong maging totoo sa sarili ko. Sa sandaling iyon, ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula sa aking secretary. Hindi ko sinagot. Ngunit ang aking kamay ay nanginig. Alam ko na ang tawag ay tungkol sa aking kumpanya. At alam ko na ang aking kumpanya ay nasa malaking problema. Isko, ano ang nangyayari? Ang tanong niya. Hindi ako nagsalita. Huwag kang mag-alala. Ang sabi niya, maari mo akong sabihan. Ngunit bago ko siya masagot, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate. May isang bagong email. Binuksan niya ito at ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ito ay isang balita. Ang balita tungkol sa aking kumpanya. Ang balita tungkol sa aming pagkalugi. Ang balita tungkol sa aming pagbenta ng aming kumpanya. Hindi ko naisip na ang balita ay magiging masama. Ang aking mukha ay tila nagbago. Alam ko na ang lahat ay tapos na. Ang aming relasyon, ang aming pag-ibig, ang lahat ay tapos na. Ang mundo ko ay biglang huminto. Ang bawat salita, ang bawat tunog, ay tila nawala. Tanging ang aking puso lang ang naririnig ko. Ito ay tumalon. Tumingin ako sa screen ng aking cellphone.
mula sa isang hindi kilalang numero. Miss Luis Isco Santiago, isang bilyonaryo na may kapangyarihan sa industriya ng pananalapi, ay bumili ng kumpanya ni Althea Madrigal. Ang transaksyon ay naganap sa loob ng isang linggo. Ang presyo ng stock ay tumaas ng 200%. Siya ay sinasabing isang salvage king na kayang iligtas ang anumang kumpanya. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Natigilan ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang aking mga kamay ay nanginig. Ang aking mata ay puno ng luha. Althea, let me explain. Ang sabi ni Isco, at ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang aking kamay, ngunit ako ay tumalikod. Ang kanyang paghawak ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Bakit, Isco? Ang tanong ko. Bakit mo ito ginawa? Bakit mo ako niloko? Hindi ako niloloko, Althea, ang sabi niya. Ginawa ko ito para sa'yo. Ang iyong kumpanya ay nasa malaking problema. Kaya nagdesisyon akong tumulong. Ayaw kong sabihin sa'yo dahil ayaw kong masaktan ka. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang kasinungalingan. Ang kanyang pagiging hardinero, ang kanyang pagiging simple. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ay isang malaking palabas. Ang lahat ay isang laro. Hindi ba? Ang tanong ko, ang lahat ay isang laro para sa'yo. Ang iyong pagiging hardinero, ang iyong pagiging simple, ang lahat ay isang malaking palabas. Ang lahat ay para sa'yo na makita kung ano ang mangyayari. Kung ako ay magmamahal sa'yo. Hindi ba? Hindi siya nagsalita. Niyakap niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isco, hindi ko naisip na magagawa mo ito. Ang sabi ko, hindi ko naisip na ang isang tao ay kayang gawin ang ganitong bagay. Ang isang tao na akala ko ay mahal ako. Ang isang tao na akala ko ay totoo. Ang aking boses ay nanginig. Ang aking mga kamay ay nanginig. Ang aking katawan ay nanginig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Bigla akong tumakbo. Tumakbo ako palabas ng hardin. Tumakbo ako palabas ng bahay. Ang aking mga takong ay lumilikha ng malalakas na tunog sa bawat hakbang. Ang aking puso ay tila bumilis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong lumayo. Kailangan kong lumayo sa kanya. Sumakay ako sa aking kotse at nag-drive. Nag-drive ako ng mabilis. Hindi ko inaalintana ang mga ilaw ng trapiko. Hindi ko inaalintala ang mga tao sa kalsada. Tanging ang aking isipan lang ang naririnig ko. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Sino si Isco? Ang tanong ko. Sino siya talaga? Sa sandaling iyon nagsimulang umulan. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking pisngi ay basa. Ang aking katawan ay puno ng lamig. Ang aking puso ay puno ng sakit. Ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula kay Isco. Hindi ko sinagot. Pagkatapos noon, may isang mensahe. Althea, please talk to me. Let me explain. I love you. Hindi ako nagsalita. Patuloy akong nag-drive. Ang aking mga mata ay nakatitig sa salamin sa likuran. Nakita ko ang isang kotse na sumusunod sa akin. Ang kotse ay itim. Ang kotse ay may isang tao. Si Cassandra. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aking puso ay tila bumilis. Ang aking katawan ay puno ng takot. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang gusto niya? Ang tanong ko. Ano ang kanyang plano? Ang aking puso ay tila bumilis. Ang aking mga mata ay nakatitig sa salamin sa likuran. Ang kotse ni Cassandra ay nakasunod pa rin sa akin. Naramdaman ko ang isang malamig na takot na gumapang sa aking likod. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat galaw niya ay tila may kakaibang kahulugan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang masamang ngiti.
Nag-drive ako ng mabilis. Sinubukan kong makatakas sa kanya. Ngunit siya ay tila isang anino. Hindi siya nawawala. Pagkatapos ng ilang minuto, ang kanyang kotse ay lumapit at hinarangan ang aking daan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makatakas. Lumabas siya mula sa kanyang kotse. Ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. Nagsuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay perpekto. Ang kanyang mukha ay puno ng makeup. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Alam mo, Althea, ang sabi niya, hindi ko naisip na ang isang babae na tulad mo ay kayang gawin ang ganitong bagay. Ang pagpapakasal sa isang mahirap na hardinero. Anong gagawin mo sa iyong pamilya? Anong gagawin mo sa iyong buhay? Hindi ako nagsalita. Niyakap ko ang aking sarili. Alam ko ang lahat. Patuloy niya. Alam ko ang lahat tungkol sa iyong asawa. Ang kanyang pagiging hardinero. Ang kanyang pagiging CEO. Ang lahat ay isang laro, hindi ba? Ang lahat ay para lang sa iyo na makita kung ano ang mangyayari. Kung ikaw ay magmamahal sa kanya. Kung ikaw ay magiging masaya sa kanya. Ang bawat salita niya ay parang isang kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Ang kanyang tinig ay puno ng panunya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. At alam mo kung ano ang pinakamasama? Ang tanong niya, ang iyong asawa ay hindi nagmamahal sa iyo. Hindi niya mahal ang isang babae na tulad mo. Siya ay naglalaro lang sa iyo. Siya ay naglalaro lang sa iyong pera. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ako nagsalita. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking katawan ay nanginig. Kaya Althea, kailangan mong mag-ingat. Ang sabi niya, dahil ang isang tao na nagsisinungaling ay laging nagsisinungaling. Hindi mo maaaring magtiwala sa kanya. Hindi mo maaaring mahalin siya. Ang lahat ay isang laro para sa kanya. Pagkatapos noon, si Dominic ay lumabas mula sa kanyang kotse. Ang kanyang mukha ay puno ng panunuya. Nagsuot siya ng isang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay puno ng makeup. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Althea, let's talk, ang sabi niya. Kailangan nating mag-usap. Kailangan nating magbalik. Kung hindi, baka mawawalan ka ng lahat. Ang iyong kumpanya, ang iyong pamilya, ang iyong buhay. Hindi ako nagsalita. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking katawan ay nanginig. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Bigla, ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito at ang aking mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa address na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mag-isa. Maghintay ka sa akin. Hindi ako nagsalita. Tumingin ako kay Dominic at Cassandra. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya. Alam ko na ang lahat ay isang laro para sa kanila. Ang lahat ay isang laro para sa kanila na manalo. Ngunit ako ay hindi isang laro. Ako ay isang tao. At ako ay may puso. Ang bawat salita ni Althea ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Alam ko na ang kanyang takot ay hindi galing sa akin, kundi galing sa mga taong nagpapahirap sa kanya. Alam ko na ang lahat ay isang laro. Ngunit ngayon, ang laro ay tapos na. Ngayon, kailangan kong gawin ang lahat para iligtas siya. Ang aking puso ay tila bumilis. Ang aking mga kamay ay nanginig. Hindi ko alam kung saan siya. Tinawag ko siya, ngunit hindi siya sumasagot. Nagpadala ako ng mga mensahe, ngunit walang sagot. Ang aking utak ay puno ng takot. Bigla, ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula kay Miguel. Isko, nalaman ko ang lahat. Ang sabi ni Miguel, sinusubukan ni Cassandra at Dominic na gamitin ang iyong pagkakakilanlan para saktan si Althea. Gumawa sila ng isang trap. Sinabi nila na kung hindi ka pupunta, saktan nila si Althea.
Ang aking puso ay tila huminto. Ang aking mga kamay ay nanginig. Saan sila, Miguel? Ang tanong ko. Saan sila? Sa isang lumang warehouse sa may Pasay mo, ang sabi ni Miguel. Huwag kang mag-isa. Ito ay isang bitag. Hindi ako nagsalita. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong maging matapang. Tumawag ako sa aking mga tauhan. Sinabi ko sa kanila na maghanda. Kailangan kong gawin ang lahat para iligtas si Althea. Nag-drive ako ng mabilis. Ang aking mga mata ay nakatitig sa daan. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Sino si Cassandra? Bakit niya ginawa ito? Ano ang kanyang plano? Bigla, naisip ko ang isang bagay. Ang aking kumpanya ay nasa malaking problema. Ang aking kumpanya ay bumili ng kumpanya ni Althea. Ang kumpanya ni Althea ay nasa malaking problema dahil sa isang taong nagbebenta ng impormasyon sa mga kalaban. Ang taong yon ay si Cassandra. Sa isang iglap, nalaman ko ang lahat. Si Cassandra ay ang taong nagbebenta ng impormasyon. Siya ay nagbebenta ng impormasyon sa mga kalaban ni Althea. Siya ay ang taong nagbebenta ng impormasyon sa mga kalaban ng aking kumpanya. Siya ay ang taong nagbebenta ng impormasyon sa mga kalaban ni Dominic. Ang lahat ay isang laro para sa kanya. Ang lahat ay isang laro para sa kanya na manalo. Nakarating ako sa lumang warehouse. Ang lugar ay tahimik. Ang mga ilaw ay patay. Ang aking puso ay tila bumilis. Lumabas ako mula sa aking kotse. Ang aking mga mata ay nakatitig sa pinto. Nakita ko ang isang anino, si Althea. Nakaupo siya sa isang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakatali. Ang kanyang mukha ay puno ng luha. Althea! Ang sigaw ko. Tumakbo ako. Ngunit bago ako makarating sa kanya, si Dominic at Cassandra ay lumabas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya. Huwag kang mag-alala, Isko. Ang sabi ni Dominic. Hindi ka namin saktan. Gusto lang namin na mag-usap. Gusto lang namin na magbalik. Gusto lang namin na maging masaya ang lahat. Hindi ako nagsalita. Niyakap ko ang aking sarili. Alam mo, Isko, ang sabi ni Cassandra, hindi ko naisip na ang isang hardinero ay kayang gawin ang ganitong bagay. Ang pagiging CEO, ang pagiging bilyonaryo, ang lahat ay isang laro, hindi ba? Ang lahat ay para lang sa'yo na makita kung ano ang mangyayari. Kung ikaw ay magmamahal sa isang babae na tulad niya. Hindi ako nagsalita. Ang aking mga mata ay puno ng galit. Ngunit ngayon, tapos na ang laro. Patuloy niya. Ngayon kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong magdesisyon kung sino ang iyong pipiliin, ang iyong kumpanya o si Althea. Kung pipiliin mo si Althea, mawawala ka ng lahat. Ang iyong kumpanya, ang iyong pamilya, ang iyong buhay. Kung pipiliin mo ang iyong kumpanya, mawawala ka ni Althea. Ang lahat ay isang laro para sa iyo. Hindi ako nagsalita. Ang aking utak ay puno ng mga tanong. Ang aking puso ay puno ng sakit. Isko, umalis ka. Ang sabi ni Althea. Huwag kang mag-alala. Mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako na mag-isa. Hindi ko siya pinakinggan. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Althea, hindi ako aalis, kundi ang sabi ko. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis hanggang hindi ka ligtas. Sa sandaling iyon, ang aking mga tauhan ay dumating. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. Ang kanilang mga kamay ay puno ng mga baril. Buwagin sila. Ang sabi ko, huwag ninyong saktan si Althea. Huwag ninyong saktan ng sinuman. Gusto ko lang na maging ligtas ang lahat. Ang mga tao ay tumahimik. Ang mga kamera ay kumikislap. Si Dominic at Cassandra ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi ako nagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, si Althea ay lumapit. Isko, bakit mo ginawa ito? Ang tanong niya, bakit mo ginawa ito para sa akin? Ginawa ko ito dahil mahal kita, Althea. Ang sabi ko.
Ang lahat ay para sa'yo. Ang lahat ay para sa'yo na maging masaya. Ang lahat ay para sa'yo na maging ligtas. Ang buong katawan ko ay nanginig. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat salita ni Isko ay tila isang malaking kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Hindi ko maintindihan. Bakit niya ginawa ito? Bakit niya ako niloko? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Alam ko na ang kanyang mga salita ay totoo. Alam ko na ang lahat ay para sa akin. Naramdaman ko ang isang malamig na takot na gumapang sa aking likod. Si Dominic at Cassandra ay nakatayo pa rin sa harap namin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panunuya. Hindi ito totoo. Ang sabi ni Dominic, ikaw ay isang sinungaling. Ikaw ay isang hardinero. Hindi ako nagsalita. Huminga ako ng malalim. Ang aking mga mata ay nakatitig sa mukha ni Isko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang lahat ay totoo. Ang sabi ko, ang lahat ay para sa akin. Ang lahat ay para sa akin na maging masaya. Ang lahat ay para sa akin na maging ligtas. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila bumilis. Ang aking katawan ay puno ng pag-ibig. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Bigla, ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Althea, nandito ako. Ang sabi ng isang pamilyar na tinig. Maghintay ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Magkasama tayo. Hindi ako nagsalita. Niyakap ko ang aking sarili. Sino yon? Ang tanong ni Isko. Hindi mahalaga. Ang sabi ko. Ang mahalaga ay nandito ako. Ang mahalaga ay nandito ka. Sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking pisngi ay basa. Ang aking katawan ay puno ng lamig. Ang aking puso ay puno ng sakit. Bigla, si Dominic ay lumapit at hinawakan ang aking kamay. Althea, umalis ka. Ang sabi niya, hindi mo siya kailangan. Kailangan mo ako. Kailangan mo ako para maging masaya. Hindi ako nagsalita. Hinawakan ko ang kanyang kamay at itinulak ko siya. Ang aking mga mata ay puno ng galit. Umalis ka. Ang sabi ko, hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng sinuman. Ang tanging kailangan ko lang ay ang aking sarili. Sa sandaling iyon, si Cassandra ay lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Althea, hindi mo naisip na ang isang babae na tulad mo ay kayang gawin ang ganitong bagay. Ang sabi niya, ang pagiging matapang, ang pagiging matalino, ang pagiging malaya, ang lahat ay isang laro, hindi ba? Ang lahat ay para sa iyo na maging masaya. Ngunit ngayon, ang laro ay tapos na. Ngayon, kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong magdesisyon kung sino ang iyong pipiliin, ang iyong kumpanya o si Isko. Kung pipiliin mo si Isko, mawawala ka ng lahat. Ang iyong kumpanya, ang iyong pamilya, ang iyong buhay. Kung pipiliin mo ang iyong kumpanya, mawawala ka ni Isko. Ang lahat ay isang laro para sa iyo. Hindi ako nagsalita. Ang aking utak ay puno ng mga tanong. Ang aking puso ay puno ng sakit. Hindi ako magdedesisyon, ang sabi ko. Hindi ako magdedesisyon dahil ang lahat ay isang laro. Ang lahat ay isang laro para sa iyo na manalo. Ngunit ako ay hindi isang laro. Ako ay isang tao at ako ay may puso. Sa sandaling iyon, si Isko ay lumapit. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Hindi ka mag-isa, Althea. Ang sabi niya, hindi ka mag-isa. Magkasama tayo. Hindi ako nagsalita. Niyakap ko siya. Ang aking mga kamay ay nanginig. Ang aking katawan ay puno ng pag-ibig.
Ang aking puso ay puno ng sakit. Isko, pamahal kita. Ang sabi ko, mahal kita. Ang lahat ay totoo. Ang lahat ay para sa akin. Ang lahat ay para sa akin na maging masaya. Ang lahat ay para sa akin na maging ligtas. Ang buong mundo ay tila huminto. Walang ingay, walang galaw. Tanging ang mainit na yakap ni Isko ang nararamdaman ko. Ito ay isang yakap na puno ng pagmamahal, pag-asa, at kapayapaan. Ang lahat ng galit, sakit, at pagdududa ay biglang nawala. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng kanyang katawan at ang tunog ng kanyang puso na tumitibok ng mabilis. Sa isang iglap, ang lahat ng pangit na nangyari ay tila nawala. Si Dominic at Cassandra ay tila dalawang anino na nawala sa dilim. Ang kanilang mga tinig ay tila nawala sa hangin. Ang tanging naririnig ko ay ang tinig ni Isko. Althea, mahal kita. Ang sabi niya, ang lahat ay para sa'yo. Ang lahat ay para sa'yo na maging masaya. Ang lahat ay para sa'yo na maging ligtas. Ang lahat ay para sa'yo na maging malaya. Hindi ako nagsalita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking pisngi ay basa. Ang aking katawan ay puno ng lamig. Ang aking puso ay puno ng sakit. Isko, mahal kita. Ang sabi ko, mahal kita. Ang lahat ay totoo. Ang lahat ay para sa akin. Ang lahat ay para sa akin na maging masaya. Ang lahat ay para sa akin na maging ligtas. Pagkatapos noon, si Isko ay lumayo. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Althea, kailangan nating mag-usap. Ang sabi niya, kailangan nating magsimula ulit. Naupo kami sa sahig ng lumang warehouse. Nag-usap kami. Nag-usap kami tungkol sa lahat. Nag-usap kami tungkol sa kanyang pagiging hardinero. Nag-usap kami tungkol sa kanyang pagiging CEO. Nag-usap kami tungkol sa kanyang pamilya. Nag-usap kami tungkol sa kanyang pagiging matapat. Sa bawat salita, ang aking puso ay tila bumilis. Ang kanyang mga salita ay tila isang malaking kutsilyo na sumasaksak sa aking puso. Ngunit sa isang kakaibang paraan, ang kanyang mga salita ay tila isang gamot na nagpapagaling sa aking mga sugat. Ang aking pamilya ay hindi isang pamilya. Ang sabi niya, ang aking pamilya ay isang grupo ng mga tao na gusto lang ang aking pera. Ang aking pamilya ay hindi nagmamahal sa akin. Ang aking pamilya ay hindi nagmamahal sa akin na isang tao. Hindi ako nagsalita. Nakinig lang ako sa kanya. Kaya, nagdesisyon akong umalis. Ang sabi niya, umalis ako sa aking pamilya. Umalis ako sa aking trabaho. Umalis ako sa aking buhay. At nagdesisyon akong maging isang hardinero. Gusto kong malaman kung meron bang isang tao na magmamahal sa akin para sa aking sarili, hindi para sa aking pera. At sa wakas, nakilala ko ikaw. Sa sandaling iyon, ang aking mga mata ay puno ng luha. Niyakap ko siya. Salamat, Isko. Ang sabi ko. Salamat sa lahat. Salamat sa pagiging matapat. Salamat sa pagiging matapang. Pagkatapos noon, si Isko ay lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Althea, gusto kong magpakasal. Ang sabi niya, gusto kong magpakasal sa'yo. Gusto kong maging totoo sa'yo. Gusto kong maging totoo sa aking sarili. Gusto kong maging totoo sa aking buhay. Ang lahat ay para sa'yo. Ang lahat ay para sa'yo na maging masaya. Hindi ako nagsalita. Huminga ako ng malalim. Sige, Isko. Ang sabi ko. Sige, pakakasalan kita. Di mana. Pagkatapos ng ilang oras, ang aking mga magulang ay dumating. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala. Niyakap ko sila. Anak, ano ang nangyayari? Ang tanong ng aking ina, bakit mo ginawa ito? Ginawa ko ito dahil mahal ko siya, ina. Ang sabi ko, mahal ko si Isko.
Mahal ko siya. Ang lahat ay totoo. Ang lahat ay para sa akin. Ang lahat ay para sa akin na maging masaya. Ang lahat ay para sa akin na maging ligtas. Ang aking ina ay umiyak. Ang aking ama ay umiyak. Niyakap namin ang isa't isa. Pagkatapos noon, si Isko ay lumapit sa kanila. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. "Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sir." Ang sabi niya, "Ako po ay isang mabuting tao. Ako po ay isang matapat na tao. Ang lahat ay para sa inyong anak. Ang lahat ay para sa inyong pamilya." Ang aking ama ay umiyak. Ang aking ina ay umiyak. Ang lahat ay umiyak. Pagkatapos noon, si Isko ay lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. "Althea, tayo na," ang sabi niya. "Ang ating buhay ay magsisimula na." Lumipas ang mga araw at ang aming buhay ay tila nagbago. Ang lumang bahay na minsan ay puno ng kalungkutan ay naging tahanan ng pagmamahalan. Ang hardin na minsan ay puno ng mga luha ay naging hardin ng pag-asa. Ang lahat ay tila bago at ang lahat ay tila mas maganda. Si Isko at ako ay nagtrabaho ng husto. Nagtrabaho kami para sa aming kumpanya. Nagtrabaho kami para sa aming pamilya. Nagtrabaho kami para sa aming buhay. Ang aming pag-ibig ay tila mas lalong lumalaki sa bawat araw. Ang aming mga puso ay tila mas lalong nagiging isa. Ang pamilya ko ay masaya. Ang aking ina at ama ay masaya. Ang lahat ay masaya. Si Dominic at Cassandra ay tila nawala sa aming buhay. Ang kanilang mga tinig ay tila nawala sa hangin. Ang kanilang mga muka ay tila nawala sa aming isipan. Sa isang araw, pumunta kami sa hardin. Ang hardin ay puno ng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay puno ng mga kulay. Ang lahat ay perpekto. "Althea, tingnan mo," ang sabi ni Isko. "Ang mga bulaklak ay maganda, hindi ba? Ang mga bulaklak ay tila nagsasabi ng isang kwento. Ang kwento ng isang lalaki at babae na nagmahal." Hindi ako nagsalita, ngunit ang aking puso ay tila bumilis. Ang aking mga mata ay puno ng luha. "Ang ating pag-ibig ay parang isang hardin, Althea," ang sabi niya. "Kailangan nating itong alagaan. Kailangan nating itong diligin. Kailangan nating itong protektahan. Ang lahat ay para sa'yo. Ang lahat ay para sa'yo na maging masaya." Hindi ako nagsalita. Niyakap ko siya ng mahigpit. "Isko, mahal kita, Kugi," ang sabi ko. "Mahal na mahal kita." Pagkatapos noon, si Isko ay lumapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. "Althea, mayroon akong isang sorpresa para sa'yo," ang sabi niya. "Isang regalo. Sana ay magustuhan mo ito." Lumabas kami sa hardin at pumunta kami sa isang pribadong silid. Sa loob ng silid, may isang malaking kahon. Binuksan niya ito at ang aking mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ito ay isang singsing. Hindi isang simpleng singsing. Ito ay isang singsing na puno ng mga diamante. Ang singsing ay tila isang bituin. "Ito ay isang simbolo ng aking pag-ibig sa iyo," ang sabi niya. "Ang lahat ay para sa iyo. Ang lahat ay para sa iyo na maging masaya. Ang lahat ay para sa iyo na maging ligtas. Ang lahat ay para sa iyo na maging malaya." Hindi ako nagsalita. Ang aking mga mata ay puno ng luha. "Althea, gusto kong magpakasal," ang sabi niya. "Gusto kong magpakasal sa iyo. Gusto kong maging totoo sa iyo. Gusto kong maging totoo sa aking sarili. Gusto kong maging totoo sa aking buhay. Ang lahat ay para sa iyo. Ang lahat ay para sa iyo na maging masaya." Hindi ako nagsalita. Huminga ako ng malalim. "Sige, Isko," ang sabi ko. "Sige, pakakasalan kita." Pagkatapos ng ilang oras, ang aming mga pamilya at mga kaibigan ay dumating. Ang lahat ay masaya.
Ang lahat ay naglalaro. Ang lahat ay kumakain. Ang lahat ay uminom. Ang gabi ay puno ng pagmamahal, pag-asa, at kapayapaan. Ang lahat ay tila bago, at ang lahat ay tila mas maganda. Sa sandaling iyon, ang aking cellphone ay nag-vibrate. Ito ay isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Althea, alam ko ang lahat. Ang sabi ng isang pamilyar na tinig. Ang iyong asawa ay isang bilyonaryo. Ang iyong kumpanya ay nasa malaking problema. Ang lahat ay tapos na. Ang lahat ay tapos na para sa iyo. Hindi ako nagsalita. Ngunit ang aking puso ay tila bumilis. Ang aking katawan ay puno ng takot. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Sino ka? Ang tanong ko. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang sabi niya, ang mahalaga ay kung ano ang gusto ko. Gusto ko na maging masaya ka. Gusto ko na maging ligtas ka. Gusto ko na maging malaya ka. Pagkatapos noon, ang tawag ay nag-cut off. Hindi ako nagsalita. Tumingin ako kay Isko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Althea. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi ka mag-isa. Magkasama tayo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea at Isko. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa kwentong ito. Sa bawat kabanata, kasama namin kayo sa paglalakbay ni na Althea at Isko. Naranasan ninyo ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at sa huli, ang kanilang pag-ibig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang mahirap na paglalakbay. May mga sandali na ako ay nawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat mensahe, sa bawat komento, ang inyong pagmamahal ay tila isang ilaw na nagbigay sa akin ng lakas. Salamat sa inyong lahat. Ang kwentong ito ay hindi lamang kwento ni na Althea at Isko. Ito ay kwento ng lahat. Ito ay kwento ng pag-ibig, ng pagpapatawad at ng pag-asa. Ang pag-ibig ay hindi laging madali. May mga sandali na ito ay puno ng sakit at pagdududa. Ngunit sa huli, ang pag-ibig ay laging nagtatagumpay. Sana ay nakuha ninyo ang mensahe ng kwentong ito. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao. Ito ay tungkol sa dalawang puso na nagiging isa. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa dalawang kaluluwa na nagiging isa. Kaya, sa lahat ng mga mambabasa, ang kwentong ito ay para sa inyo. Sana ay nakuha ninyo ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal. Sana ay nakuha ninyo ang mensahe ng pagpapatawad. At sana ay nakuha ninyo ang mensahe ng pag-ibig. Salamat sa inyong lahat. At sa huli, gusto kong malaman ang inyong mga opinyon. Ano ang inyong nararamdaman sa kwentong ito? Ano ang inyong nais sabihin? Maraming salamat sa inyong lahat. Pusong muling umiibig.